Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Ito po, babala sa publiko. Pinag-iingat ng Food and Drug Administration o FDA ang mga mamimili dahil laganap na naman po ang mga pekeng gamot. Abot sa 50,000 piso mga pekeng gamot at 3 milyong piso ng registered slimming coffee, pampapayat. Ang nasabat ng ahensya sa sunod-sunod na operasyon nito mga nakalipas na buwan. Nagpapatrol si Jerome Lantin. Kahon-kahong mga peking gamot at di-rehistradong slimming coffee ang ipinresenta sa tanggapan ng Food and Drug Administration kanina. Nasabat ang mga ito sa magkakahiwalay na operasyon mula December 2017 hanggang ngayong buwan. Nagtulungan ang FDA at CIDG para mabuo ang Joint Task Force na D-Punch o Destroying Products Unfit for Human Consumption. Ayon sa FDA, networking sa isang close group sa Facebook ang paraan ng bentahan ng slimming coffee na hindi nasuri ng FDA kaya posibleng delikado ito sa kalusugan. Natunto ng mga produkto sa isang warehouse sa Quezon City kung saan agad itong kinumpiska. Nung nakapag-test buy na kami, pina-check namin together with, of course, with CIDG, partner namin yan. Nakakuha kami ng sample. Doon namin nalaman na counterfeit para. Ang 4 na kahon naman ng peking over-the-counter medicines tulad ng loperamide, ibuprofen, paracetamol at mefenamic ang naharang matapos magpanggap na buyer ang isa sa mga agent. Kinumpiska rin ang SUV na ginagamit sa pag-deliver ng mga peking gamot. Ang nakakatakot ho dito, baka ho lalo silang magkasakit. Marami hong dangers ho itong mga peking gamot kasi meron hong mga namamatay, no? Meron hong nalalason dahil toxic. Hindi ho natin alam kung anong laman nito. Paalala ng FDA, dahil mahirap matukoy kung tunay o peke ang gamot, bumili lang sa mga lisensyadong butika para makasiguro. Kinasuhan na ang siyam na naaresto. Tinutukoy na rin ng FDA kung may gumagawa ng mga peking gamot sa bansa o inaangkat pa ito. Jerome Lantin, ABS-CBN News. Nilunsad ng DFA ang isang online portal para sa mga recruitment agencies para mas mabilis na makakuha ng passport appointment ang mga first-time OFWs. Pero tinanggihan po ng DFA ang hiling ng mga travel agencies na ibalik ang slots na dating nakalaan para sa kanilang mga kliyente. Nagpapatrol, Willard Cheng. Para mabilis makakuha ng passport appointment ang mga first-time OFWs, isang online portal ang inilunsad ng DFA para sa kanila. Maghahati-hati ang 170 accredited recruitment agencies sa 1,000 slots bawat araw. Bahagi ito ng pangako ng pamahalaan na bawasan ang hirap ng mga OFW sa pagproseso ng mga papeles. Sa sistema ngayon, ang lahat ng agencies na accredited and then ang POEA for direct hire ay may password at meron silang direktang access sa portal na ito. Kahit anong araw, okay siya. Kabilang ang first-time OFW na si Ansari Bantilan sa unang batch na nakakuha ng appointment sa pamamagitan ng portal. Nung dito naman na po ako, imbis na yung time ko ay 8 to 9. Pagdating ko dito, hindi ko expect na hindi umabot ng 30 minutes na tapos na yung... Hindi naman mapagbibigyan ng DFA ang hiling ng mga accredited travel agencies na ibalik ang 1,000 appointment slots na dating nakalaan para sa kanilang kliyente. Paliwanag ni Cayetano, prioridad sa ngayon ang mga may pahintulot ng batas gaya ng OFWs bukod sa mga senior citizens, PWD at iba pa. Kulang pa rin daw kasi sa slots ang mga regular applicants kahit binawi na sa mga travel agency ang slots. Sa halip, may alok ang DFA sa mga travel agency. Ang gagawin namin, mag-travel fair kayo or kahit yung opisina nyo, maghahatid kami ng passport on wheels. But hindi talaga feasible at this time na may slots ang kahit sino except for the OFWs. Para tugunan pa rin ang mataas na demand sa passport, pag-aaralan ng DFA na dagdagan ng oras ng trabaho ng mga empleyado sa mga consular at satellite offices mula 12 hanggang 16 na oras. 140 makina ang inaasahang ide-deliver sa mga tanggapan ng DFA sa loob at labas ng bansa na kayang magproseso ng 80 hanggang 100 passport bawat makina bawat araw.
Willard Cheng, ABS-CBN News. Na-rescue ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang Chinese na panibagong biktima ng mga loan shark syndicate sa loob ng casino. Exclusive na Paw Patrol, Maan Makapagal. Sa isang ospital sa Maynila, natunto ng PNP Anti-Kidnapping Group ang kanilang hinahanap na kidnap victim na si Yo Yun Sha. Iniwan siya ng mga kidnapper na dumukot sa kanya noong January 11. Unang humingi ng tulong sa PNP AKG ang kaibigan niya matapos kidnapin si Yo ng grupong pinagkakautangan niya sa kasino. Ayon sa AKG, isa na naman itong kaso ng paniningil ng mga casino financier na idinedetene nila ang mga may utang sa kanilang casino player habang hindi nakakabayad. Marami siyang mga financiers na nahihiraman. Nagkautang siya dito sa isang grupo. Nung nalaman ng isang grupo na may utang pa siya sa iba, unahan na sa paniningil. Nagpadala pa ng proof of life ang mga kidnapper na dinala raw si Yo sa Cavite. Ayon sa pamilya ng biktima sa China, tinotorture din si Yo kaya nagkasakit ito. They pinaliguan ng tubig, tapos in-electric panan magdamag sa bandang Pampanga. Kaya yun na yun. Nagkasakit na siya hanggang bumaba na yung sugar niya. Nagpahanda ng 600,000 pisong ransom ang mga kidnapper. Nagkaroon kami ng negotiation. Last Sunday, nagkaroon kami ng payoff first attempt somewhere in Pampanga. It was called off. Supposedly sa bandang Pasay na kami. Okay. Kasi doon na namin sila imimit. Nakatunog daw ang mga kidnapper na tukoy na sila ng otoridad at para hindi na mabulilyaso pa, iniwan na lang nila ang biktima sa ospital. Matagal ng sakit ng ulo ng PNP Anti-Kidnapping Group ang ganitong modus operandi ng mga loan shark syndicate. Hindi na mabilang ang mga nabibiktimang big-time casino player na naiengganyo nilang umutang sa kanila. Ipinakita na kay Yo ang mga litrato ng mga sospek na mga Chinese din at tinutunto na sila ngayon ng pulisya. Maan Makapagal, ABS-CBN News.